I am also very fortunate to be invited by you today as a run-up to our celebration tomorrow, your celebration tomorrow of the Philippine Independence Day. To be totally candid about the whole thing, I was hesitant at first to come here, not for anything, but because of these two primary reasons. First, I dread long-haul flights. I dread long-haul journey. And as I have confessed to the Filipino mga kababayan natin kahagabing na nakaharap ko rin, truth be told, this is just my second time to be visiting the United States of America. And because I really dread long-haul journey. But I cannot say no sa inyo, mga kasama natin dito sa hakbang ng Maisog USA. Not because you're inviting me, period, but because I am also bringing with me and representing with me today the hakbang ng Maisog Philippines, yung ating mga kasamahan sa Pilipinas. Sa pamumuno din yan ng ating hinahangaan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ating kasama sa hakbang ng Maisog. At ang pangalawang dahilan why I was tentative in coming over here and be with you since yesterday is simply because I feel na baka naman meron pang ibang mas higit na personalidad na maaari ninyong imbitahin at anyayahan na makapiling ninyo kagabi, ngayon sa inyong oath-taking at bukas sa gagawing parada doon sa selebrasyon ng ating kalayaan. But after much introspection, yes, I have to be here. I am convinced more than ever that I have to be here and share with you why we are doing what we are doing in Hakbang ng Maisog. What the Hakbang ng Maisog is advocating for, what Hakbang ng Maisog is all about. We are for transparency, accountability, peace, security, and for sovereignty. And that is why I am here with you today, because you are also advocating the very same principles that we have been advocating since the start of the year. And yes, I have to be here because we also will be needing your help and support, not just Hakbang ng Maisog USA. We have gone international. Nakapunta na rin po ako sa Hong Kong, nakausap ko na yung ating mga kababayan doon, yung mga OFWs natin doon. Ngayon na may nakakaharap po kayo dito sa USA at ilang araw mula ngayon, kami rin ho ay magpupunta sa Japan for the Hakbang ng Maisog Japan at iba pa yung gagawing pagkilos, yung payapang pagkilos na ginagawa namin sa Pilipinas na ngayon ay sinasabayan na rin ng Hakbang ng Maisog sa iba't ibang panig ng mundo kung saan may mga Pilipinong nagmamahal sa kapwa nila Pilipino at yung may mga Pilipinong nagmamahal sa bansa nating Pilipinas. Now, what is this transparency, accountability, peace, security, and sovereignty? Kinakailangan malinaw ho sa atin, kung tayo ay nagsama-sama at nagbuklod-buklod, that yes, the Filipinos are not for sale. And we have to protect and defend our Constitution. Aninaw at pananagutan. Ang Hakbang ng Maisog ay isang kilusan na ang layunin ay isulong ang isang pamunuan na may aninaw, pananagutan,
kapayapaan at seguridad. Talakayin natin yung aninaw at pananagutan. Ang mga Pilipino, bukod lang sa mga, hindi lamang yung mga Pilipino sa Pilipinas, kundi sa anumang bahagi ng mundo, yung mga ating OFWs, kayo na namili ng manirahan at pamililihan dito sa Estados Unidos, sa kung saan kayo naman ay openly and warmly accepted and welcomed by the United States government and by our American friends na kasama nyo na rin ngayon. Ang gusto natin ay makapagtrabaho, mabigay yung basic na pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino, bahay, eskwelahan, edukasyon, health service, at konting luwag sa buhay. Kaya kayo ay naririto. Ganon din yung mga OFWs natin na atin na nakaharap, nakausap, na nabase sa Hong Kong, yung iba naman ay base sa Macau. Kagaya rin ninyo, tumawid sila sa Hong Kong at nakita-kita kami, although yung mga nakabase naman sa mainland China ay hindi nakatawid dahil it was a weekday, Wednesday yun, although statutory holiday sa kanila, they observe yung birthday ni Buddha. So holiday sa kanila, kaya lang yung distance, nakapaalam lang din sila. So ang gusto lang din nilang malaman, ano ba ang tunay na nangyayari sa ating bansa sa Pilipinas? At yun din ang ating isinusulong sa hakbang ng maisog. Yung lideratong may pag-aninaw at pananagutan. Napakaraming mga balita, napakaraming mga kaganapan ang hindi lumalapag sa mga tinatawag nating traditional media. Pero hindi tayo nababahala doon, kaya lang kapansin-pansin. Bakit tayo hindi nababahala doon? Sapagkat naririyan naman ang independent media, katulad ng kasama natin ngayon, ang SMNI. Napilit, sinisigil, pilit, isinasara, subalit, pilit, at patuloy na tinatangkilik ng mga Pilipino. Kaya naman hanggang ngayon ay naririyan sila at nagsisilbi at naglilingkod. Ang daming hindi lumalabas na balita, subalit tayo ay hindi napapahala sapagkat we are now in the digital age. At ang new media ngayon ay ang social media. Everyone can be a journalist now. Everyone can be a reporter reporting what's happening in real time. At salamat na lang at nandyan ang social media, nandyan yung ating mga vloggers, independent vloggers, na ang gusto lang din ay makapagpahatid ng mga totoong kaganapan sa Pilipinas at makapagpahatid ng mga totoong balita sa mga Pilipino sa loob at labas ng Pilipinas. Kulang na kulang at salat ang ating pamahalaan ngayon pagdating doon sa liderato o pamunuang may aninaw o yung transparency. I have discussed this also last night. Napakaraming issue. Pag-usapan lang muna natin kasi lahat tayo dito ay apektado. Yung paggamit ng tama sa budget ng Pilipinas at pera ng Pilipino. Ang budget to ng Pilipinas for 2024 is something like 5.768 trillion pesos. Napakalaking halaga. Wala namang problema kung ito ay tinutustos at ginagamit para sa kapakanan ng Pilipino. Subalit kalahati, higit kumulang kalahati po dyan ay nakautang. Parehas yan sa local borrowings and foreign borrowings. Mahigit kalahati. Ang masaklap, meron silang isiningit na 800 billion pesos na unprogrammed funds. Tawagin po ay Presidential Court Barrel. Bakit Presidential Court Barrel? Sapagkat yung unprogrammed funds, malalabas lamang ho yan upon the signature and approval of one man, and that is the President. Bawal na uya, matagal na pong ipinagbawal ng ating Korte Suprema. Kung matatandaan nyo yung PIDAF
yung DAP, yung disbursement,